Para at asang magayag ng salita ng Diyos sa buwan itong first week ng July. Ang ating pong topic o ating tema ay tungkol po sa commitment o yung paninindigan. Okay, bago po tayo magsimula, samahan niyo po muna ako manalangin. Panginoon namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, narito po ang inyong lingkod. Lord God, Lord, hindi ako karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Pero pinili mo po rin ako upang maghayag ng iyong mga salita. Panginoon, tago mo ako sa iyong likuran at kayo po ang makita nila. At hindi ang aming mga kalumihan, kasalanan at kanilang makita, kundi ang kabutihan mo at ang paulit-ulit mong ibinibigay para sa akin. Panginoon, narito po ako Panginoon sa harapan, hindi ko po kaya kong gawin na mag-isa. Samahan po ako sa tulong ng Ibang ng Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muling prapakan natin ang ating Panginoon. Ayan, ang topic natin this month ay yung commitment o yung paninindigan. Commitment, ang topic natin, at pinagbigyan ko yan ng title. Ayan, English ba? Puri ng Panginoon. Ang binigyan ko siya ng title na Commitment to Hardship. Yan. Talagang pinaganda ko kayo kailangan English yung title ng English para at least makasiki. Parang gano'n, di ba? Kasi karamihan sa mga English, di ba? Yan kasi pag English, pero salamat sa Google Translate. Puri ng Panginoon. Okay, magsisimula po ako. Isang magandang umaga sa lahat ng mga kapatid ko kay Kristo. Nais ko kayong isama sa ating pagsana. Ayan, na pinagagatan ko, commitment to hardship o paninindigang may kasamang pagtitiis. Ayan. Lahat naman tayo, may mga pangako na minsan hindi natutupad. Mga pangako na o paninindigan na minsan hindi natin nagagawa. Minsan nagigilty tayo. Minsan, nabibigay pa tayo ng disappoint doon sa taong pinangako natin yung pinaasa natin na hindi natin yung gagawin natin. Minsan nakakapagbigay tayo ng disappoint doon sa tao. Yun, doon sa mga taong pinangako natin at hindi natin napanindigan. Paano pa kaya kung sa Diyos tayo nangako at hindi natin napanindigan? Once na nag-commit tayo sa Lord, dapat isang puso natin yun. Pero tandaan natin, ang paninindigan ay may kasama ng hirap at pagtitiis. Ito, may mga na-search ako o nabasa na Bible verse na nagpapatunay na may mga verses sa Bible na ang commitment ay may kasamang hirap at pagtitiis. Once na commit tayo, kasama na yun yung kasama na sa commitment yung hirap at pagtitiis. Ayan. Pero yung pagtitiis na yun, meron yung kapalit kapag napagtagumpayan natin yung hirap, pagtitiis yung mga pagsubok. Una kong point ay yung sa Santiago verse 1, 2 verses ay Santiago 1 verses 2 to 4. Yung binasa natin kanina sa responsibility. Ayan. Kapag nakakaranas tayo ng pagsubok at mga paghihirap, nagpapalahan sa atin to at nagpapalakas ng paninindigan. Susubukin tayo dito kung gaano tayo nanindigan sa pinangako natin para sa iyo. Okay, basahin natin Santiago 1 verse 2 verses 2 to 4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganat at walang pagkukulang. Kaya kapag may rason, ang hirap at sakit
kaya natin magtiis. Ayan, parang yung sa, parang sa babae na nanganak, titiisin mo yung sakit. Diba, yung mga nanay, yung mga labor, titiisin yung sakit at hirap para may panganak ka ng maayos yung anak. Yung anak na dinala mo ng 9 months sa pupunta ng ating mga nanay. Dinala, 9 months mo dinala sa sinapupunan mo. Titiisin mo yung hirap at saka yung sakit para napakita mo yung magiging mo. Okay. Kapag alam natin ang dahilan kung bakit kailangan natin dumaan o makaranas ng pagsubok, once na nagkumit tayo sa Lord, tandaan natin, ang unang nanindigan ang Diyos para sa ating kaligtasan. Amen? Amen. Una rin nakaranas ng paghihirap at pagtitiis hanggang sa panindigan niya hanggang kamatayan sa krus. Ang pangako niya walang hanggang buhay para sa atin. Pinuhin mo si Lord ngayon na nagtiis din ng hirap at nagtiis ng mga naranasan ng bighati, lungkot, para napapanindigan yung pinangako niya sa atin na walang hanggang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya tayo mga lingkod ng Lord, once na nag-commit tayo sa Lord, bigyan tayo ng nangako tayo sa Lord, dapat panindigan natin na nagmumula sa ating puso. Pero isipin natin na once na mag-commit tayo, makakaranas din talaga tayo ng mga pagsubok at mga paghihirap sa ating buhay. Kaya ayaw natin na yung nabasa natin na verse, yung mga hirap at pagtitiis, yan yung magpapalalim at magpapalakas sa atin ng ating paninindigan. Amen? Ngayon po, pangalawang point ko, ayun sa mga 5, verse 3 to 4. Ayan. Ang mga pagsubok, pag nag-commit tayo, tapos may mga trials, may mga pagsubok, nabibigay ito ng pag-asa. Okay? Basahin natin yung Roma chapter 5, verse 3 to 4. Ang sabi dyan, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating pinitiis. Nagagalak pa tayo pag nakakaranas tayo ng trials o sunod. Dapat na kasi sinabi ng Lord, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating pinitiis dahil alam natin, ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Verse 4. Ayun. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Kaya tandaan natin, hirap plus tsaga plus panindigan, pag-asa. Mayroon tayong hope. Yun ang kailangan natin na i-apply sa ating sarili. Once na nag-commit tayo sa Lord, alam na natin, ay, pag nag-commit ako sa Lord, marami akong pagsubok ng kailangan. Maraming hirap yan. Kaya kailangan, magtitis ako ng hirap, magtsatsaga ako, paninindigan ko yung goal, yung tungkulin na ibigay sa akin ng Lord. Kasi yun din magbibigay sa atin ng pag-asa para matupad yung mga tungkulin na binigay sa atin. Ang paninindigan na ating binitawan o pinangako ay hindi lamang salita na lumalabas sa bibig ng tao, kundi handa sa responsibilidad na may pagkilos at gawa kahit sa kabila ng pagtitiis, lalo na kung para sa ikakabuti ng sarili mo o para ang pag-alayan mo ng hirap, yung mga hirap mo, mga tiyaga mo, yung panindigan mo, inaalay mo para sa iba, para sa sarili mo, basta lalo-lalo na para sa Diyos. Ito ang nagbibigay ng pag-asa para sa atin. Yung hirap at sakripisyo mo para mga pangarap mo, halimbawa ng yung pag-aaral. May student, yan. Naghihirap ka sa pagpasok sa school o sa uwihan. Minsan, wala tayong pamamasay kasi minsan, experience nila natin yung umulan, yung araw, mainit.
Mas wala kang pamasahe, talaga magtitiis ka maglakad. Ayan, minsan mainit, magtitiis ka, o kaya naman, umulan. Magtitiis ka kahit basa ka. Nagtsatsaga kang pumasok. Kasi pinanindigan mo sa sarili mo na makakatapos ako. Tatapusin ko yung pag-aaral ko. At kapag lahat yan ay nalagpasan mo, yung pag-asa na matupad pangarap mo ay magpupungan. Dati naalala ko, nag-aaral ako, elementary. Pangarap ko talaga maging piloto. Piloto na aeroplano yun ha. Pantakin mo yun, piloto maging gusto ko. Tapos unlate ko. Di ba? Kaso lang, siyempre ang lang talaga, ano na rin parang, siyempre pagbata ka pa, may mga pangarap ka na lang. Ano gusto ko lang mo? Gusto ko maging pulis. Ikaw, ano gusto mo lang? Gusto mo maging doktor. Yan, gusto ko lang maging kapwa. Ako talaga gusto ko maging piloto. Pero, meron ako na po sa TV, tapos parang may news ko na kung sa meron pa. Parang ayoko na mo gano'n, ayoko na piloto. Ikaw na, nagsabi sa akin, meron naman meron ng piloto. Di ba natin pilot sa ship, ay babar ko, ang captain. Pwede ka magano, pwede ka, ano ba namin, mga takso namin, mga klase na. Ayaw mo, pagkaroon naman ako, magkapit na lang ako sa barko. Kaso lang, meron naman nabasa namin na, napalitan namin, bumugin ba? Ayaw mo na lang. Ayaw mo na lang ako mag-captain. Ano na lang gusto mong gawin? Mag-pwede lang ako na sidecar. Pero, di naman yan. Gusto ba yung pangarap, dapat, kung gusto mong magkamatupad, lahat ng pagtitiis, paghihirap, kailangan ano mo yun. Sabi ko, titiisin mo talaga. Kasi yun ang pangarap mo eh. Kaya sabi ko kanina, kung may hirap, mas tsaga at paninindigan, may pag-asa ka makapagtapos ng pag-aaral. Kasi, inakasan mo yung loob mo eh. Tapos, siyempre, isa din yun sa key, yung pagtitiwala mo sa ating Panginoon. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon sa ating Panginoon. Kaya ganun sa mga student, pag kayo susuko, ito pa rin yung mga pangarap nyo. Kasi mala nyo yung mga student dito, mala nyo maging someday, baka maging presidente yan, di ba? Presidente na? Presidente na? Japan. Yan ang Pilipinas, di ba? Kaya kailangan pagbunin natin ang ating pag-aaral. Ngayon, tatapos na po tayo sa ating pangatlong point. Ang pagsubok at pagsubok na natatagan natin, mas natuloy tayo, isa ito sa nalibigay sa atin na pinapatatag ng pagtitiis. Ako hanga talaga ako sa mga tao kahit sobrang hirap na nagtitiis ko rin. Pero di ba pag may nakulat kayo sa social media, yung mga magsasaka, nakapagtapos ng college, tapos mga valedictorian, parang nakaka-proud, di ba? Parang, galing naman, paano kaya nila na yun? Parang nila nagawa to. Isa yun sa mga susi nila, yung pinapatatag sila nung pagtitiis nila sa mga pagsubok. Kasi, yun nga, meron silang goal yan, makapagtapos nila yung kanilang mga anak. Okay, mabasa natin dito sa Mateo 16:24. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino man nagnanais sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Lahat tayo may kanya-kanyang pasanin. Lahat tayo may kanya-kanyang krus. Depende na lang kung paano mo ito buhatin. Pwede mong lain, pwede mong bitin. Pero iba-ibang krus, iba-ibang bigat yan. Depende kung paano mo dinadala. Marami tayong mga pagsubok, mga trials na napagdadaanan. Kasi, once nag-commit tayo, sa ilang ng una, kakambal yan ng mga pagkakit at mga pagsubok. Once nag-commit tayo sa Lord. Commit tayo sa Lord, commit tayo sa family, o sa mga tungkulin na ibinigay sa atin. Kasama yan sa pagsubok at mga trials natin. Pagdadaanan. Kapag nag-commit tayo sa Lord, kailangan natin paghandaan ang mga hirap at sakit na dadanasin natin sa pagsunod sa Diyos. Marami tayong pagdadaanan, kaya
kailangan natin maging matatag sa pamimigyan natin. Kaya kapag nag-commit tayo sa Lord, kapag araw ng pagsamba, dapat pupunta tayo. Kasi yung isa yung sa commitment natin sa Lord eh. Pag every Sunday, na-charge tayo. Kahit na meron tayong naladaanan, meron tayong problema. Tuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa Lord kasi si Lord na may pagkasa natin eh. Kasi nag-commit tayo sa Kanya eh. Sa ibang tao, hindi natin yung pangako natin. Sa Diyos nakakahiya. Binigay niyo yung buhay niya para sa atin, tapos pag sabi, wala ka. Lagi nga parang ulit ni Bishop, na dapat ibig sabihin nandito tayo hindi doon sa pasyalan. Minsan, gagawa pa ng ano yan, ang tawag dito, schedule. Sinakto pa ng Sunday. Yung outing. Sana all. Sana may outing. Diba? Pwede na sa ibang day. Huwag mo naman ilagay sa Sunday. Para kay Lord yun eh. Lalo ka na, Kristiyano ka, mag-commit ka sa Lord eh. Diba? Every Sunday, dito ka. Diba? Sino nag-email? Amen! Tuloy ng Panginoon. Yes, God. Yes, God. Kaya mahirap talaga na mag-commit sa Lord. Kasi natin pagdadaanan natin eh. Hindi lang mga pagsubok mga ano, lalo kung medyo mahina tayo. Mahina tayo sa faith natin. Ayun siya no. Kaya, every Sunday nagsisimba. Pero lalo pa rin yung tigay din. Lalo na kung may anak ka, di ba? Yan may anak yan eh. Di naman siya suportahan niya. Ang sakit. Aray ko. Paka. Ang sakit kaya nun. Yung sabihan ka na ano yan, ibig sabihin si church yan, pero may anak yan, hindi siya suportahan dito. Mga ganun ano, mapakasakit. Kaya kailangan, kung ano yung panindigan natin sa Lord, panindigan natin. Panindigan natin sa pamilya, kung meron tayong tungkulin, obligasyon, panindigan natin. Kasi sa bawat pagsubok na maranasan natin, mga trials, hindi naman tayo pabayaan ng Lord eh. Sabi nga sa binasa natin, no? Susunod tayo sa Kanya. Hindi tayo mabayaan. Kasama natin si Lord sa pagbuhat ng ating mga pasanin. Hindi tayo mababayaan ng Lord. Kaya kailangan, yung mga pinangako natin, dapat natin na panindigan. Kasi ang hirap naman kasi na hindi sapat na sabihin natin na, oo, mahal ko ang Diyos. Pero hindi mo naman kaya magtiis at magpasa na sa Krus. Dahil sa pagpasa natin ang ating sariling mga pasanin, diyan tayo lalong pinapatag ng Diyos. Kasi pinapaalala ng Diyos na kapag kasama mo siya, sabay yung papasanin ang krus o yung bigat ng pagsubok na dala-dala mo. Kaya dapat panindigan natin na pasanin ang ating kanya-kanyang krus. Kapag tagumpayan niya ni Jesus yung krus, kapag tagumpayan niya lahat, kapag tagumpayan ng Lord yung hirap na pasang-pasa ng krus para lang may ari ang buhay niya para sa atin. Yun, anak, kaya kapag tagumpayan natin ang lahat na ating pinapasandahin, kasama natin ang Diyos na patuloy niya tayo papatatagin. Kaya sa oras na ito, sa lahat ng mga kapatid ko kay Kristo na nag-commit sa Lord, alam naman natin na marami tayong pagkataanan. Pero once na nangako tayo sa Lord, alam natin na dapat panindigan natin yung pinangako sa Lord na, O Lord, mag-commit ako sa iyo, lahat ng Diyos ko susundin ko. Pero lahat ng mga pagkadaan natin, alam natin na maranasan natin. Pero huwag kalimutan na kasama natin si Lord sa commitment na ito. Kasi, yun, sabi ko kanina, unang commit si Lord sa atin. At tatupad niya yung pinangako niya sa atin na walang hanggang buhay. Ilalagay yung buhay niya sa atin. Kaya kailangan, panindigan natin kagaya ng ginawa ng Lord. Yung mga tungkulin na obligasyon na binigay sa atin, Lord,
panindigan natin ng buong puso. Commitment means staying faithful. Tapat pa rin sa Diyos kahit anong mangyari. Tapat ang Diyos. Kaya dapat maging tapat din tayo. At huwag tayong susuko. Kasi alam natin na alam na Lord yung paghihirap at pagtitiis natin. Pag alam naman na hindi ka susuko, pagkatagumpayin ka sa lahat ng mga ginagawa. Amen. Pili natin ang ating Panginoon. Praise God. Kung nagsimula ka ng tapat, manatili kang tapat kahit mahirap. Sa buhay natin, sobrang hirap talaga. Akala mo lang yung mga tao na nakangiti. Yan. Yung mabigat yung problema yan. Lalo na, nagtupit sa Lord yan. Mabigat. Mabigat yung obligasyon. Pero patuloy pa rin siya naglilingkod sa Lord. Tuloy natin ang ating Panginoon sa kanilang mga buhay. Patuloy na nagtupit sa Lord kahit sobrang hirap ng pinagdadaanan. Parang katulad yan ng marathon runner. Hindi siya mananalo dahil mabilis siya. Mananalo siya kung matapos niya yung takbuhin. Mabilis ka na, hindi ka naman tumakbo. Nanalo ka ba? Hindi, di ba? Kailangan, tapusin mo yung karera para matapos mo yung takbuhin at ikaw tanggalin na ng napanalo. Amen. Like our commitment, we will give everything to stay faithful. Tulad ng ating paninindigan, ibibigay natin ang lahat para manatiling tapat. Commitment. Okay, meron ba dito parang coach na nagbigay sa akin sa kaibigan ng pastor. Sabi ito, commitment is not only a promise words. It is a more than words. Ang panindigan na hindi lang mga pangako salita, kundi higit pa ito sa salita. Kaya bago po akong matapos, mayroon akong iiwan na tanong na tayo lang makakasagot bawat isa sa ating sarili. Kaya bago tayo mag-commit sa Lord, itanong natin sa sarili. Handa pa tayo maging tapat? Handa pa tayo maging tapat? Amen. Kahit mahirap. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Ngayon ako, samahan ko ako sa ating worship prayer. Panginoon, ang Diyos na makapayaran sila. Muli, Panginoon, ipapasalamat ko, Panginoon, sa buhay at sa iyong binigay sa akin, Panginoon. Ihayat ang iyong mga salita. Panginoon, alam ko, Lord, na hindi ako napagdapat dito sa harapan para magaling yung mga salita. Pero patuloy kang magbibigay ng pag-asa, ng tatag sa aking puso, Panginoon. Kahit alam ko, Lord, na alam mo ang laman ng aking mga puso at isipan, Panginoon. Kaya kapasalamat ko, Panginoon, sa iyong mga salita na iyong rinahagi sa aking mga kapatid, Panginoon, na bawat commitment na amin na pinapangako sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na matutong magtiis, maging matatag, Panginoon. Paalala mo sa amin, Panginoon, na lagi kayo natin kasama, Panginoon. Bigyan mo kami ng malinaw na pag-unawa, malinis na puso, Panginoon, upang at tapos namin ang mga takbuhin, mga tungkulin, mga goal na gusto mo matapos namin, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, sa araw-araw namin mga paglalakbay, Panginoon. At alam namin, Panginoon, hindi namin kaya ito, Panginoon, kapag hindi ka namin kasama. Kaya nagpapasalamat kami, lahat ng mga kapatid na narito, Panginoon, ay sa iyo lamang umaasa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga pagsubok na naranasan na naranasan sapagkat alam namin at dito kami tumitibay at nagiging matatag. Salamat sa iyo mga salita. Pinupulit sinasamba namin ang iyong matamis na pangalan. Alam na kayo aming hinihiling sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.